Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at ating muling pasalamatan ng ating Panginoon at purihin siya magpakilanman sapagkat siya ang ating Diyos na mapangyarihan at siyang may likha sa atin. Tayo kanyang iniligtas mula sa kapahamakan, kaya po tayo ngayon ay naririto upang purihan siya at pasalamatan siya sa kanyang ginawa. Ang kanyang kamanghamanghang gawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig na kanyang salita. Tamayin po tayong lahat para po sa ating call to worship and open prayer. Buksan natin ating mga Biblia sa Psalm 23 o awit 23. Ito po ang sinasabi. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tayo pa muna namin. O aming Diyos, mapangyarihan sa lahat. Ang Diyos amang salamat sa araw na ito, Panginoon. Na kami inyong pinipang muli pang sambahin ka, Panginoon. Kami inyong iningatan sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Ang biyaya niyo, Panginoon, ay sapat na sa amin. Ikaw ang aming Diyos, pagpaligtas. Ang aming kapahingahan. Siyang aming malalapitan. Siyang Diyos na laging nandiyan para sa amin. Dakila ka, Diyos, sapagkat napakabuti mo. Salamat dahil kami niligtas niyo, mga biyaya niyo, inyong awa, pag-ibig sa amin, Panginoon. Kami ay narinig na nagpupulit at papasalamat sa inyo. Salamat dahil binigay niyo yung kaisa-isang anak, Panginoong Jesucristo. Siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siya nagbigay ng katuwiran sa inyong harapan. Na hindi kaya kami ng sino mang tao pagkatapos. Dali, Panginoong Jesucristo lamang. Siyang Diyos, ang tagapagligtas. Purihin ka, Panginoon. Dalangin namin sa araw nito na tanging ikaw lamang ang aming papurihin at sasambahin. Dalangin namin na alisin niyo, Panginoon, ang mga sumasagabal sa amin sa pagsamba sa araw nito. Siyang mahadlang sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong karunungan, Panginoon. Tulong ng banal na Espiritu, siya nasa sa amin, Panginoon. Pinagkaloob sa bawat isa. Kung siya aming maging tulong, pang makilala ka namin, Panginoon, ng lubusan. Makita namin ang iyong kagandahan at iyong kaluwalhatian sa iyong salita. Salamat, Panginoon. Muli, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inanihan ko po ang lahat upang umabot ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 23 verses 1 to 3 says, The Lord is my shepherd, I shall not want.
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Ang awiting ito ni Haring David ay nagpapaalala na ang Diyos ay personally concerned sa kanyang mga tupa. Sinabi niya, hindi ako mangangailangan sapagkat Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Iba-iba man ang ating mga ugali, kahinaan at pinagdadaanan sa buhay. Kilalang kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niya ang ating mga alalahanin at alam niya rin ang ating mga dalahin. Ano man ang hamon ng buhay, maaari tayong maging panatag sa Kanya sapagkat Siya ang lagi nating kasama. Dahil Siya ang ating dakilang pastol, Siya ang ating patnubay at pinagkukunan ng lakas. Sa Ebanghelyo, makikita po natin na si Kristo ang pinahayag na ating dakilang pastol. Nang sabihin niya na Siya ang daan, katotohanan at buhay, naliwanagan tayo na Siya ang ating tagapamagitan at matuwid na landas upang tayo ay ilapit sa Ama. Dahil Siya ang pastol, alam niya at tapat Siya sa kanyang ginagawa. Iingatan niya ang bawat isa sa atin hanggat sa marating natin ang tunay na pahingahan sa walang hanggan. Mga kapatid, marapat lamang na awitan natin ng mataas na papuri ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas at ang Diyos na maawain at lubos kong magmahal. Let's sing He is worthy. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. Beautiful beyond the highest thought. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Word made flesh. He who bore our pain and poverty, come to claim the rebel and
sing Surely Good, Surely Good. The Lord is our shepherd, we shall not want. In green pastures He makes us lie down. He restores our soul and leads us on for His name. For His great name. Surely goodness, surely mercy, right beside us all our days, and we will dwell in your house forever, and bless your holy name. You prepare a table right before us, in the presence of our enemies. Though the arrow flies and the terror of night is at our door, we trust you, Lord. Surely goodness, surely mercy, right beside us all our days, and we will dwell in your house forever, and bless your holy name. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil. Even though we walk through the valley of the shadow of death, you are on our side. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil. Even though we walk through the valley of the shadow of death, you are on our side. Surely goodness, surely mercy, right beside us all our days, and we will dwell in your house forever, and bless your holy name. Muli, palakpan po natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Be with us. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. May mga natanggap na tayong mga prayer requests.
So, sige po. Pikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for giving us this day so that we can worship you. Bless your name. Salamat, Panginoon, for these songs that you place in our hearts and on our lips so that we can express, dear Lord, our gratitude and thanks to you for all that you've done for your people and all that you continue to do, Panginoon. We are thankful for the strength, we are thankful, Lord, for health. We are thankful as well, dear Lord, for the challenges that you send our way that strengthen us. We also thank you, dear Lord, for the past 6 days that you have given us. Through it, we can be productive, we can provide for our families. And at the same time, Panginoon, through those 6 days, we look forward to this very day so that we can come together, we can rest in your presence, just as a shepherd leads his sheep to pastures of rest and abundance. So we do so, dear Lord, in your presence. O Lord, we also thank you that you continue to watch over us. Salamat, Panginoon, for your protection. In spite of what is happening, Panginoon, on the other side of the world, we know, Panginoon, that you are not, hindi po kayo nagugulat sa mga pangyayari. You are in control. You are the Lord who sits upon his throne and is sovereign over all. And, oh Lord, it is because of this that we can find contentment, living our days, O Lord, according to your will. And it is also because of this truth that we can sleep soundly at night. Dear Lord, we also come to you with our concerns. We remember our country, the Philippines, and the crisis that we are experiencing. We do not know, Panginoon, kung we confess, Panginoon, that we do not know kung saan kami dadalhin ito. We cannot see the future. Nevertheless, dear Lord, we place our trust in you. Ask that you would guide us, especially our leaders, while their decisions, Panginoon, we do not agree to all of their decisions, and we have to admit that we do not understand all of them. But you do, and you see all things. And so we pray, O Lord, that you would grant wisdom sa aming mga leaders. We pray that they would dispose of their duties, Panginoon, with faithfulness and integrity. And at the same time, O Lord, we ask that you would grant them to plan, Panginoon, ng maayos yung on how to guide our country through this crisis that we're experiencing. There are talks, Panginoon, about ano yung supply na lang ng remaining oil or petroleum products dito sa Philippines. There are also other things that we do not know. And so we ask, O Lord, that you would na maging maayos yung kanilang mga plans so that this would dear Lord, see us through, Panginoon, sa mga difficult dito sa difficult time that we will be experiencing, Panginoon, as the war goes on sa Iran. We also pray, dear Lord, that may you continue to use the gospel so that
many of our leaders would come to know you. Open the eyes, O Lord, of your people so that they would see. We pray against corruption. We pray against abuse of authority. And we pray, O Lord, as well, because we understand that those who are in government are also your ministers. And so we pray that just as you have given them responsibility, may those who are responsible, Panginoon, sa mga recent na pangyayari sa aming bansa ay maging accountable din, Panginoon, para sa mga bagay na ito. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have given us. We thank you, dear Lord, because of the gospel. We see, dear Lord, the life that you have given us. This new life that abounds, dear Lord, in truth, in joy, in all that is noble and good. We see, dear Lord, that through the gospel, our need, Panginoon, for redemption, and you see this need. And so we pray that we will be able to continue, Panginoon, in this gospel ministry. At ganun din sa aming mga kapatid, Panginoon, na patuloy na nangangaral, Panginoon, in the halls of government, so that our leaders would hear. We also pray, dear Lord, may you grant us opportunity to be able to speak about who Christ is and what He has done for us. Hindi lamang, Panginoon, sa aming mga offices or friends, hindi lamang sa aming mga kapitbahay, more so, Panginoon, sa aming mga pamilya, whom you have given to us, Panginoon, as our first ministry. And so may we be able, dear Lord, to minister to them this treasure that you have given to your people. We pray that may we be faithful as well in teaching it, Panginoon, sa aming mga students. At the same time, may we be able to point one another to you, just as you have called each one, Panginoon, to come to know you. So we pray that we would take care of one another also. Especially, Panginoon, sa mga new families and young families that you have placed under our care. May we be faithful also, dear Lord, in caring for them. We pray that they would be able, Panginoon, to rear their families in the fear of the Lord and in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. O Lord, we also pray for those of us who are sick. We ask, dear Lord, that you would extend your healing hands upon them. May you use, dear Lord, yung medications. At the same time, yung kanilang yung rest and care of their families so that they would get well. May you take away what needs to be taken away also, so that they would be restored physically. And so we ask, O Lord, for your wisdom to be upon at saka healing hands to be upon Erlene, dahil may nararamdaman siyang pain sa left side ng kanyang head at saka arms. Doctors say it's a possible pinched nerve, but we pray, O Lord, for wisdom sa mga doctors so that they would be able to pinpoint kung ano yung maayos na treatment plan para kay Erlene. She has also scheduled a PT session, Panginoon, tomorrow, and we pray, Panginoon, na mag-respond ang kanyang katawan, Panginoon, sa magiging therapy session para sa kanyang spinal curvature and back pain. We also pray, dear Lord, for Shekinah.
She is currently on recovery na for 7 days. Grant her strength. Kung merong mga additional na mga medications na binigay para sa kanya, we pray that she would respond to this and regain her strength so that she can go back, Panginoon, sa kanyang mga responsibilities. Dear Lord, we also pray for Maming at sa kanyang management ng physical condition. We ask, O Lord, that you grant her strength also. May you take away yung pain niya sa kanyang tuhod. Kung meron pang ibang mga nararamdaman, we pray, dear Lord, na ma-manage din ito Panginoon. We pray that you would use her family as well, those who take care of her, at the same time para sa kanyang healing also. And for those of us, Panginoon, na may mga allergies during this time, we ask that you will grant us to manage this also, knowing that you have called us not only to good health, but to also to a life of wellness, understanding that the things that we need to take in, the things that we need to avoid so that we can perform our daily tasks and manage din yung aming mga health. Dear Lord, we thank you that through these problems, we can remember one another and bear one another's burdens in this ministry that you have called us to. And so we also pray, dear Lord, for one another, that you would provide for us spiritually. That as we approach you in the study of your word, we ask, O Lord, for wisdom. We ask, O Lord, that you would grant us ready hearts to receive it. We pray, O Lord, that you would open our eyes to the truth, to your beauty and majesty. We pray that you would also give us ears that would hear, so that in hearing, dear Lord, our shepherd's call, we would respond and come to him in enthusiasm as well. And so we pray that as you speak to us, we pray that you would change us and we would be changed. And so bless your name, dear Lord, in the study of your word. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people would say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Colossians chapter 3 verses 22 to 25 sa pamumuno ng ating kapatid na si Joselito de Chavez. Tumay po tayo lahat bilang pag-aaral sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Muli, basahin po natin ang salita ng Diyos na magmumula po sa Colossians chapter 3 verses 22 to 25. Ito po ang sinasabi. Children, always obey your parents, for this pleases the Lord. Fathers, do not aggravate your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything you do. Try to please them all the time, not just when they are watching you. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord, rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that the master you are serving is Christ. But if you do what is wrong, you will be paid back for the wrong you have done, for God has not paid for it. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan
at ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos, at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat pananampalataya. Sinasanay po tayo dito kung paano matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Reno Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Colossians chapter 3 verses 22 to 25. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang tumilos at tumulong sa atin sa araw ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Morning. So ngayon naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage mula sa Tagalog. Colossians chapter 3 verses 22 to 25 para po sa ating karagdagang kaalaman. So Colossians chapter 3 verses 22 to 25. Ganito po ang sinasabi: Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakakita man o wala, gumawa kayo hindi para kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantipalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang itinatanggi. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kapag nag-evaluate po tayo or nag-a-analyze ng mga problema at an organizational level, we would normally base it on things na nakikita natin, things that are seen. Nakabase po ito sa mga actions, yung ginagawa natin, or behavior ng mga tao. And then from there, we connect it doon sa mga motivations. Usually, ang mga motivations, nakikita lang yung base sa mga actions. Halimbawa na lang, kapag masaya ka sa ginagawa mo, paano mo nalalaman na ang isang tao ay ganado sa kanyang ginagawa? Makikita yun sa kanyang behavior. Maaga kang pumapasok, di ba? Before punch-in time, nandun ka na. Hindi lang yun. May pag-usa, di ba? Mabilis natatapos din ang trabaho. Pero paano pag walang gana sa trabaho? Ano ang behavior? Laging late? Or hindi ka mahagilap? Laging tinataguan ang TL? Diba? O laging nasa pantry? Kakapasok lang? Ang pasok ay 8:30 pero pumasok ka alas 10. Pero dahil 10:15 ang break, diretso ka na sa pantry. Meron mga ganyan. Tapos walang ginawa sa pantry kundi makipag-chismisan. Hindi lang yon. Mapapansin din, biglang bumababa ang quality ng output o ng trabaho. That is what I mean na kinoconnect ang behavior sa mga motivations natin. We only understand motivations because of yung outside actions. Pero sa panahon natin ngayon, nagsha-shutdown po ang communication process dahil sa maling konsepto. Maraming gumagamit ng yung ganitong konsepto, no? Maraming gumagamit nito. Huwag mo akong husgahan dahil hindi mo alam ang aking pinagdadaanan. So siguro iniisip natin, so pastor, anong problema doon? Ang nangyayari kasi, hindi natin naiintindihan kung ano ang totoo at pinagmumula ng problema. Shutdown na natin agad. Mayroon tayong attitude kasi na hindi tayo willing
makipag-usap sa iba o hindi tayo willing na pag-usapan kung ano ba talaga ang problema. Defensive and offensive din tayo pag sinabi natin yun. Binanggit lang natin na mayroon tayong pinagdadaanan. Pero hindi tayo willing na ipaliwanag ito sa iba. Diba? Pag sinabi mo, huwag mo akong husgahan dahil hindi mo alam ang aking pinagdadaanan, diniscuss mo ba talaga kung ano yung problema? Hindi. So, paano malalaman ng kausap mo? Kasi nga, ayaw natin na pinakikialaman tayo sa ating mga masasamang gawa. Alam natin masama yung ginagawa natin, pero sinashutdown na natin para hindi tayo mapakialaman. Hindi lang yun. Pagkatapos nun, babalik na rin natin ang usapan. Kasi nga, nasa offensive na eh. Na kesyo walang alam ang ating kausap. Kesyo hindi tayo maintindihan. Samantalang in the first place, tayo po ang may responsibilidad na ipaliwanag sa iba kung saan nagmumula ang ating problema. Bakit ganun ang ating ginawa? In the Bible po, God's Word tells us that God is not just concerned about our actions o yung pinapakita natin sa labas. He's also concerned about what goes on in our minds and in our hearts. About yung mga objectives natin, yung mga ambitions natin in life, and the things that drive us to keep us going. This is interesting dahil dito sa ating passage, magkasunod na sinabi po ni Apostol kung kanino talaga tayo naglilingkod. Ano pa talaga ang focus natin? Ano pa talaga yung motivations natin habang tayo ay gumagawa? Sabi po niya sa verse 23 ng Colossians chapter 3, verse 23a, whatever you do, do your work heartily as for the Lord. Tapos, next passage agad, sa 24b, sabi niya, it is the Lord Christ whom you serve. Yung mga ganitong klaseng mga parallels or itong mga ganitong klaseng mga thoughts na pare-pareho, pag paulit-ulit na nakikita natin sa scripture, it means na may emphasis ito at importante ito. Parang sinasabi dito ni Apostol Pablo, dito ang focus. Ito. Dito umiikot lahat. Habang tayo gumagawa. Last week po, napag-aralan po natin mula sa 2 Thessalonians chapter 3, verses 16 to 15, na tinawag tayo ng Diyos para sa kapanalan, hindi sa katamaran. And what does this holiness inside the church look like? Kasi nga, ang problema nila sa Thessalonica, yung katamaran ng ilan. So, itong kabanalan, ganito magiging itsura sa loob ng church. So, ang paggawa at pagtatrabaho ay kabanalan. That is the simplest principle na matututunan natin doon. At kabutihan sapagkat sa pamamagitan nito, nakakatulong tayo sa pagbubuhat ng kabigatan ng iba. And syempre, kasama din doon ang maayos na pamumuhay. Pangalawa, ang pagdidisiplina ng mga kapatid sa pananampalataya na ayaw sumunod at mas gusto pang mamuhay ng tamad, yung pagdidisiplina sa kanila ay kabanalan din. We looked at this issue from a church perspective last week. Ngayon naman, itutuloy po natin ang tema ng sin of idleness or laziness. This time naman po, from a personal perspective naman. In Paul's letter to the Colossians. So brothers, sisters, and friends, sa atin po na may pinagdadaanan at nahihirapan sa pananampalataya, panalangin ko po na matagpuan natin ang ating kasiyahan at kalakasan sa salita ng Diyos. Nawa tumimo ito sa ating mga puso at bigyan tayo ng ating Panginoon ng mga bagong naisip na makilala siya sa kanyang salita bilang makapangyarihang Panginoon at dakilang manunubos. Habang nakikilala natin siya, nawa matutunan din natin tumugon sa maayos na pamumuhay, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, sa presensya ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ganito ang magiging tanong naman po natin sa ating passage for this morning. As a Christ follower, what attitudes should I have? What attitudes should I have to overcome the sin of idleness? What attitudes should I have to overcome the sin of idleness? So last week, katulad ng nasabi ko,
ang perspective na tinignan natin ay ang church level or corporate level. Ngayon naman po, ang titignan natin, ang susuriin natin ay ang ating mga sarili. Number 1. Sige. Punta tayo sa ating passage sa Colossians. So, itong aklat ng Colossians, ang background lang ito, kasalukuyang naka-house arrest po si Apostol Pablo sa Roma habang sinusulat niya ang liham na ito. Tinuturing ito na twin letter na Book of Ephesians. Ayon sa mga scholar, makikita natin kasi ang pagkakapareho ng mga contents at structure nito. At malamang sa malamang, nung sinusulat niya ito, sabay niya sinusulat ang Ephesians at saka Colossians. Although similar ang mga problems at saka mukhang pareho ang structure, of course, may mga pagkakaiba din. Ang city of Colossae, tulad ng Ephesus, ay nasa Asia Minor po. Ang Asia Minor ay tinatawag na Turkey sa ngayon. At noong panahon nila, may bagong false teaching na pinaghalo ang Jewish at saka Gentile teaching. Pinaghalo-halo nila. At lumalaganap yun dito sa region ng Asia Minor. At dahil dito, nanganganib ngayon ang church at Colossae na matangay ng mga maling katuruan. Sample lang, may mga nagtuturo na lahat daw ng physical na bagay ay evil at hindi maaari mabuhay muli si Kristo. Kasi nga, ang resurrection ay bumabalik siya sa kanyang katawan. Yun yung paniniwala nila at ang katawan daw ay marumi. So pinagtatawanan nila ang theology of the resurrection. Kasi nga, saan ka nakakita ng Diyos, all of the divine is supposed to be clean. Pero sa resurrection, bumabalik daw si Kristo sa laman at ang laman ay marumi, so bakit siya babalik sa karumihan? So pinagtatawanan nila. Dahil dito ang mga ilan sa church ay nahikayat na manumbalik ngayon sa mga maling katuruan at maling pamumuhay. Which Paul addresses dito, specifically ngayon, sa relationships. Kanina binasa ng ating kapatid yung halos buong passage. Sinama niya pati ang domestic life, yung relationships inside the home. Pero actually, lahat ng relationships inside the home, kasama pati yung tinatawag natin na master at saka slave relationships, which I will explain later. So alam po ni Apostol Pablo na nakasisira itong mga maling pamumuhay, itong mga bagahe na pinasok nila sa loob ng church. Because right teaching results in right living, it definitely follows na wrong teaching results in wrong living. And wrong teaching affects our relationships. Hindi lamang sa loob ng church, pati na rin sa ating mga pamilya at syempre sa ating mga employment relationships. The way we live life as a whole, apektado dahil sa maling turo. Which leads us dito sa ating passage sa verse 22 ng Colossians chapter 3. At ganito po ang sinasabi sa verse 22. Slaves, in all things obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. So pagkatapos po ibigay ni Apostol Pablo ang instructions para sa ikaaayos ng pamilya, nagbigay rin siya ng instructions para sa ikaaayos ng kanilang mga work relationships. Ngayon nagtataka po tayo siguro, bakit nakapaloob ito sa heading na, siguro pag tinitignan natin yung mga Bibles, makikita natin yung heading dyan or subtitle, family relationships. Bakit kasama pati yung slave and master? Or yung title na Rules for Christian Households. Ganito yan. Ang slavery noong unang panahon ay fundamental institution ng civilized society. Kapag nanonood tayo ng mga Greek at saka Roman na mga TV series, mapapansin natin, part ng society nila talaga ang master at saka slave relationships. And tinuturing na nilang property ang mga alipin. Ang mga alipin ay bahagi ng kanilang sambahayan. Kaya dito sa ating passage, ang treatment ni Apostol Pablo sa mga alipin ay ganun din. It is under the heading of household instructions. And itong mga slaves, they were supposed to be under the protection of their dominus. Mapapansin natin yung ibang versions ng Bible, ang ginamit, yung mga
earthly lords nyo. Lords or dominus. Yung ibang translations, ginamit masters na yun. Ganun pa man, kahit may mga batas at nagde-define ng kanilang relationship ng unang panahon, hindi ito pinatutupad ng maayos. Dahil ang tingin po sa mga alipin ay property o pagmamayari ng kanilang Panginoon, madalas silang minamaltrato. At sila ang unang pinaghihinalaan. Na kapag, halimbawa na lang, kapag may amo na pinaslang, ang pinaghihinalaan ay ang kanilang unang pinaghihinalaan ay mga alipin. And ang mga alipin, hindi nila maaaring ipagtanggol ang kanilang mga sarili sapagkat sila ay property na. Dahil sila ay property rin ng kanilang amo, ang bunga ng kanilang pagpapagal ay kadalasan napupunta sa kanilang amo, hindi sa kanila. And so, wala silang halos napapala doon sa kanilang pinagtapawan. Kapag ganito ang turing ng isang komunidad, pag ganito ang mindset ng isang community sa mga gumagawa at naglilingkod, ano po sa tingin natin ang magiging quality ngayon ng trabaho? Minamaltrato ka, ang tingin sa iyo ay pag-aari lang. Tapos, dahil ikaw ay property lang, hindi mo pwede ipagtanggol ang sarili mo, wala ka masyadong karapatan. Kung ano ang gawin sa iyo ng amo mo, yun ang nararapat, yun ang tama. Ano kaya ang magiging quality ng trabaho? Maganda ba? Excited kaya tayong maglingkod kung tayo ang alipin ng unang panahon? O nakakawalang gana? Dahil ganito ang pagtrato nila sa mga alipin, ang general complaint po ng mga free men, hindi yung slaves, yung mga free men na nagmamayari ng mga slaves, ang general complaint at attitude sa mga alipin ay mga tamad daw sila. Pero sinong hindi tatamarin kapag hindi maayos ang pagtrato sa iyo? Diba? So, ganyan ngayon yung problema na inaayos dito ni Apostol Pablo sa church at Colossae. Dahil property ang tingin sa mga alipin, maraming naniniwala noong panahon nila na hindi makakapag-exercise ngayon ng sound moral judgment ang mga alipin. Pero dito, makikita natin kung paano sila kausapin ni Apostol Pablo. They are members of the church. At ang kinakausap sila ni Pablo, binibigyan niya sila ng instruction. Sinasabi niya sa kanila kung ano ang tama at mali. Sabi niya sa kanila, slaves, in all things obey those who are your masters or lords on earth. Mapapansin natin sa kanyang instruction na itong kausap niyang slaves o alipin sa loob ng church ay may pinaglilingkuran na Lord. Hindi plural ha. Singular. Capital L. At meron din sila pinaglilingkuran ng mga lords na plural or masters on earth. This means na ang mga kausap po ni Pablo ay mga alipin na Kristiyano. Sila ang nakakakilala sa Panginoon. Ang iba naman, later on, mababasa natin sa chapter 4, verse 1, ay mga Christian na amo, which Paul deals later sa kanyang instructions. Tinuturo dito ni Apostol Pablo na may kaayusan ngayon ang lahat ng bagay sa mundo. Even though they are slaves, bahagi yun ng kaayusan na nilagay ng Diyos sa mundo. Hindi ibig sabihin nun na pinapromote ang slavery. Tinalaga ng Diyos ang mga pagiging amo at alipin dito sa mundong ito. Merong order ang mga bagay-bagay. May boss, merong subordinate. Merong mga mamamayan, merong presidente, o may mga hari. Kapag pinaglilingkuran at pinagsisilbihan daw nila ang kanilang mga boss-amo, dapat daw nila sundin siya sa lahat ng bagay. Siguro sa panahon natin, sa lahat ng bagay, napapaisip tayo. Pero kailangan po natin maintindihan kung ano yung konteksto na binibigay ni Apostol Pablo. Huwag natin dadalhin ang text of Scripture agad sa background natin sa ngayon. Ano ba ang background nila? Bakit sinabi ni Pablo, sundin niyo ang inyong mga Panginoon sa lahat ng bagay? Doon sa binasa ng ating kapatid kanina, in all things. So ano kaya ang ibig niyang sabihin
na obey them in all things. Sabi po ni Apostol Pablo, not with external service, as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. So wag daw sila magpapakita ng gawa kapag nakatingin lang ang kanilang amo. And then tapos the rest of the time, petiks-petiks na lang. Yung iba may ganyan ang style eh. Kapag nakatingin lang ang boss nila, doon lang sila magpapakita na nagtatrabaho sila. Pero sa oras na tumalikod na yung boss, prente na. Party na tayo. Coffee na lang. Tapos, papasok mo lang, meron pa akong 7 hours, 5 minutes bago mag-time out. Nagbibilang na agad ng time out kapapasok pa lang. Style. Sabi ni Pablo, wag ganun. Wag daw sila mapagkunwari. Wag puro panlabas lang. Pagbutihin daw nila ang kanilang trabaho. Gumawa sila ng may katapatan at takot sa Panginoon. Kahit hindi nakatingin ang kanilang amo, gumawa sila, magkusa, at ibigay nila ang kanilang best sapagkat nakikita sila ng Panginoon. Ganyan sila susunod sa lahat ng bagay. May katapatan at takot sa Panginoon. So what do we find here? We find here yung first principle natin. Sa verse 22, because Christ is our Lord, all of our work is for the Lord. So kung meron po tayong mga boss at superior, hindi tayo naglilingkod para sa kanila. Sumusunod tayo dahil may takot tayo sa Panginoon. Yun yung principle dito. A Christian subordinate is not just a subordinate of those in authority in this world. We are first and foremost a slave of Christ before we are a subordinate of men. We are slaves of the Lord Christ. Sa ibang scripture, text of scripture, ganito ang sinasabi. We have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body and spirit, which are also Christ. Dapat nakikita itong pagbabago at pagiging alipin ni Kristo sa ating mga commitment sa kanila at sa paglilingkod. And if there is an image, mga kapatid, if there is an image of a trustworthy and responsible worker, dapat tayo ang unang-una nilang naiisip. Tayong mga takay Kristo. Ipakita natin sa kanila ang pagbabagong dumating sa atin dahil sa magandang balita. Because Christ is our Lord, all of our work is for the Lord. Tuloy po natin sa verses 23 to 24. Sabi dyan, whatever you do, do your work heartily as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of your inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. So pagkatapos ibigay ni Apostol Pablo ang general instruction na sumunod sa kanilang mga masters, binibigay niya ngayon ang isa pang dahilan bakit dapat silang sundin. Alam po natin ang ibig sabihin ng tanong na para kanino ka bumabangon? Para kanino ka ba talaga bumabangon? Sabi pa nga doon sa ad na yun, anumang pait ng buhay, kaya tong pasarapin. Parang Nescafe Creamy White. Para kanino ka bumabangon? Madaling sagutin itong tanong na ito kapag maayos ang mga relationships. Pag maayos ang mga pagsasama. Pag hindi ka inaapi at hindi ka minamaltrato. At pagpayapa sa loob ng bahay. Madaling maglingkod. Pero paano kapag hindi? Madali bang sagutin para kanino ka bumabangon? Itong dahilan hindi dapat inaangkla ang kasiyahan natin sa tao. Yung mga Christians of old, meron silang sinasabi, paulit-ulit nilang sasabi, wag na wag kang titingin sa tao.
Dito sinasabi ni Pablo, wag na wag mong iaangkla ang kasiyahan mo sa tao. We are not to do our work for men. Kasi kapag magulo na sa loob ng bahay, pag magulo na sa loob ng office o sa work area, paano na? Paano mo sasagutin ang tanong na ito? Sasabihin mo, hindi ka na masaya. Disappointed ka na. Men will always disappoint. Men will hurt. Men. Dahil nga sa kasalanan. Yun ang normal sa mundong ito. And so, nagiging pabigat emotionally ang tao. But the biblical principle is that we are not to do our work for men. Sabi ni Apostol Pablo, whatever you do, do your work heartily or happily, enthusiastically, as for the Lord, rather than for men. Yes, you can be happy. You can work heartily. Kahit nahihirapan tayo sa ating kalagayan, ang attitude natin kapag tayo ay gumagawa o nagtatrabaho ay hindi para sa tao. Ang dahilan ng ating pagbangon sa bawat umaga ay sa Panginoon. Para sa Kanya at dahil sa Kanya. Ang hininga natin, bakit tayo nakabangon? Ang hininga natin sapagkat ay nanggaling sa Kanya. Ang trabaho natin ay galing kanino? Galing sa Kanya. At ang ating oras para makapagpahinga at the end of the day ay galing din sa Kanya. Lahat ng bagay galing sa Kanya. Lahat ng ito ay pagpapala mula sa Kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang ating paggawa. And He is the reason na magagawa natin ang ating mga gawain ng magaan sa kalooban, ng may kasiyahan, kahit na hindi maganda o hindi payapa sa loob ng bahay at kahit hindi payapa sa office. Verse 24, sabi dyan, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Ano kaya ibig niya sabihin na ito? Ito yung dahilan bakit kaya natin magtrabaho ng may kasiyahan. He wants us to hold on to the promise of receiving the reward of the inheritance. Ano to? Buksan lang natin sandali sa Colossians 1:12-14. Sa chapter 1, may binanggit si Apostol Pablo doon tungkol dito sa inheritance na ito. Sa Colossians 1:12-14, sinasabi po niya, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, nagpapasalamat daw po tayo sa ating Ama sa Langit dahil minarapat niya tayong ibilang sa mga mana ng mga banal sa kaliwanagan. Bakit tayo naibilang sa mga banal sa kaliwanagan? Dahil niligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang mahal na anak. Sa mga tuwid, bilang banal ng kaliwanagan, ang ating mamanahin ngayon ay ang kaharian ng kaliwanagan. Hindi ito katulad ng mana sa lupa na portion by portion. Ang pinag-uusapan dito, bibigay niya sa atin ang buong kaharian. So tumanggap man tayo ng pang-aapi at pagmamaltrato sa buhay na ito, ang inilaan para sa atin ng Diyos na nahihirapan dahil sa ating kalagayan at sa ating mga trabaho at nagbubuhat ng ating mga kabigatan ay ang kaharian. Yun ang inilaan niya para sa atin. The kingdom of light. At para maging bahagi ka ng kingdom of light, kailangan ituring ka na tagapagmana.
kailangan ituring na anak. At yun yung turing niya sa atin, mga anak. Ang tinuturo dito ni Apostol Pablo, ngayon, pag tinignan natin sa verses 23 and 24 ay number 2, God sees our faithfulness and promises to reward us with glory. God sees our faithfulness and promises to reward us with glory. Uulitin ko po, para klaro. Paul is not promoting slavery dito sa Colossians 3. He is also not telling Christians or Christian slaves and workers na maging emotionless o maging manhid kayo sa mga bagay-bagay. Baka yun ang iniisip natin. Hindi rin niya sinasabi na magrebelde ka at layasan mo ang iyong amo o guluhin mo ang kanyang buhay. The Bible sees rebellion as disorder or wala sa ayos. Kaya kung papansin natin from cover to cover, the Bible frowns at rebellion. Ang tinuturo dito ni Pablo ay ang pagkakataon na pinagkaloob sa atin na mag-exercise ng pananampalataya sa Panginoon at maipakita ang biyaya ng Diyos sa ating pagbabago. In what manner? Sa pamamagitan ng ating paggawa. At sa ating pagsunod sa mga boss. Na kahit minsan, napupolitika tayo. Na minsan, alam natin na nagawa natin ang best natin pero hindi maintindihan ng ating mga boss. Kaya binibigyan tayo ng mababa na evaluation. Alam natin, masakit sa kalooban. Minsan, pinagtatawanan tayo. Inaapi dahil sa pananampalataya. Sinasabi dito ni Pablo, kahit ganito ang nangyayari sa atin, wag tayong tutugon ng may pagbabalat kayo. Ipakita natin na matino tayo mag-isip, matuwid makitungo, masipag magtrabaho, dahil may naghihintay sa ating na pag-asa, kapalit ng lahat ng ating paghihirap sa mundong ito. Punta tayo sa verse 25 naman. Number 3, verse 25. God will punish the unfaithful servant. So kanina, nakita natin yung reward para sa mga faithful. Dito naman sa verse 25, number 3, God will punish the unfaithful servant. Ito yung negative reason sa mga gumagawa at namumuhay sa masama. Verse 25, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Ang verse 25 po ay babala. Dahil matatanggap po ng mga tapat ang kanilang gantimpala, ganoon din ang mga lingkod o alipin na ayaw sumunod at pinipili na mamuhay sa masama. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo na wrong which he has done dito ay lahat ng bagay na kasama sa pagkukunwari, yung nabanggit niya kanina sa verse 22. Lahat ng pagkukunwari, lahat ng panluloko, lahat ng pagpetiks-petiks sa trabaho, lahat ng yun. Ito ang babala sa ayaw sumunod at ayaw makinig sa instruction ni Pablo. Kung iniisip po natin ngayon na porket, yung boss ko hindi naman mararamdaman yung petiks-petiks ko eh. Mayaman na mayaman yung boss ko, ako ganito lang. Abala ang aking kalagayan. Kung iniisip po natin na makakalusot tayo porket mahirap tayo sa mundong ito o hindi tayo malakas, mag-isip-isip po tayo. Dahil ang ating mga panlilindang, ang ating mga pagsisinungaling, ang ating mga pagnanakaw, maaaring hindi tayo nagnanakaw ng pera. Dahil wala tayong access sa accounting department. Pero nagnanakaw po tayo ng oras.
iniisip po natin na makakalusot tayo, darating ang araw na malalantad kung sino talaga tayo. Sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat at ang Diyos ay walang, ano sabi dyan? Walang tinatangi. Hahatulan niya ang lahat. Nakikita niya lang ang lahat at hahatulan niya ang lahat. Sa mabuting balita po, makikita po natin na may pinadala ang Diyos na namuhay ng tapat. Scriptures tell us na namuhay siya na isang alipin, ipinanganak na tulad ng isang karaniwang tao, nagpakababa, at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Sa Kanya siningil ng Diyos ang lahat ng aming kasalanan. Ang parusa na dapat sa atin ay pinataw sa Kanya upang tayo ibilang sa mga banal sa kaliwanagan. Siya ang totoong liwanag. At ang pangalan niya po ay Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at kaibigan, bagamat mayroon tayong mga amo, mayroon tayong mga superior dito sa mundo, ultimately, isa lang ang ating pinaglilingkuran. Siya ang nagbayad ng malaking halaga para tubusin po tayo. And so because Christ is our Lord, all of our work is for the Lord. Maaari tayong gumawa ng may kasiyahan, kahit may pinagdadaanan, kahit may kabigatan, sapagkat binilang tayo sa mga tagapagmana ng kaharian. God sees our faithfulness and promises to reward us with glory. And the day will come when God will punish those unfaithful servants. Ipakita natin ang pagbabago sa ating buhay. Ipakita natin si Kristo. These are the biblical attitudes that we should possess to overcome the sin of idleness. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukod po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang. Our dear Lord, we thank you for your word. We thank you, dear Lord, for showing us, Panginoon, how we ought to live and work while we continue to wait for your return. We thank you for correcting, Panginoon, yung mga misconceptions in our minds about work and the sins we commit and the sins we omit as well while working for our earthly masters. And so we pray, dear Lord, that you would grant us to conform our lives to your word. Help us, Panginoon, in the challenges that we experience in life and the difficulties that we face because of our faith. May we persevere, Panginoon, and remain faithful to your word and what it says. And grant us, O Lord, we pray, to follow your instruction, just as your Spirit applies it to our lives. And so we thank you, dear Lord, for enlightening us today. Give us the strength, give us wisdom to follow you. And so we thank you once again for this day. Bless your name as we continue to worship you, and as we minister to one another as well. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay lalako na po tayo sa ating ministry of giving, our type of offering.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Ito pong sinasabi. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Tuloy po tayo lahat. Tayo ay umawit ng papuri sa Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos ang sa langit, na sa inyo, Panginoon, nagmumula ang pagpapalang biyaya. Salamat, Panginoon, sa araw nito. Sa inyo sa nila na siyang aming napagyan. Nagbigay sa amin kaliwanagan na nagturo sa amin paano sumunod sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ikaw lamang ang aming papapulihan, pasasalamatan. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagkalag mo sa amin, lalong-lalo na sa aming mga trabaho at sa aming gawa sa aming bahay, sa aming pamilya. Dalangin namin na ikaw lamang siyang maluluwalhati wala ng iba. Salamat dahil sa anumang hirap na aming naranasin, problema aming haharapin, ay ikaw ang aming kagalakan, Panginoon, ang aming kapahingahan. Salamat, Panginoon, dahil kayo lagi nandiyan para sa amin. Siya ang aming malalapitan sa oras ng aming pangailangan. Siyang lagi nandiyan, tunay at tapat at pakailan. Nagdidalangin namin, Panginoon, na sa aming pagbibigay, na magamit namin ito hindi lang sa pagtulong sa aming mga kapwa na nangangailangan, sa pangalan ng Iglesia, kundi bagkus, Panginoon, ay magamit namin ito upang may bahagi pa, Panginoon, sa kapanghamang kang gawa, kabutihan, na binigay ng kahit sa isang anak, Panginoong Jesucristo, siya nabigyan ng kanyang buhay para sa amin. Siya isang katuwiran sa inyong harapan. Kaya kami narito, Panginoon, sumasapat, pupuli sa inyo, at hihintay ng mga kagalakan sa inyong muling pagbabalik upang makasama ka sa buhay na walang hanggan at pupuli sa inyo, pakailanman. At muli, Panginoon, nalangin namin na kayo siyang patuloy na magbigay sa amin ng aming mga pangangailangan
physical, kundi lalo-lalo na Panginoon na spiritual. Pang makita namin ang kagandahan at ang paluwalhatian. Magpakailanman. Muli, Panginoon, sa buong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, sa aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo natin para po sa ating closing and benedictions. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.